Okay, buwan natin ito. Unit na. Okay. Tension. 1.5. Weight, kilogram. Paano ko rin yung weight ng conductor? So, meron tayong level 0.9 cm square. Dito times ko lang 8.9 gram per cm cube. So, ang unit natin is gram per cm. Paano maging kilogram? 1 kilogram, 1,000 gram. Paano maging meter? 1 meter, 100 cm. Ilan yung weight? Tama. 8.9 kilogram. cm square, cm cube. Ano yung GM sir? Ha? Ano ba yung GM sir? Ngayon, 8.9 GM. gram. Yung cm, gram. Ano po sir? 0.801. 0.801 kilogram per meter. Okay, tuloy natin yung sum dito. Ano yung sum? W plus x squared over t. Pero ano yung x natin? Yung span divided by 2, di ba? So, itong formula na to, ito yung maximum sum natin. So, ilan yung sum? 0.801 times 300 squared over 8. Ang intention natin? 1.5. Ilan yung ano natin? Sum? 6.0075. 6.0075. 6.0075. So, ilan yung ating clearance? 70 minus y max. 63.9925. Ayan yung ating clearance. May tanong sa pagkuha ng clearance. Okay, number 12. An overhead line has a span of 260 meters. The weight of the line conductor is 0.68 kilograms per meter run. Calculate the maximum sum in the line. The maximum allowable tension in the line is 1550. Same as number 11 na. Binago lang natin yung kanyang Tension. span as well as tension. So this is 260. 360. So ito yung hanap natin. Okay, ano yung weight ng conductor natin? 0.0.68. 168.
kilogram per meter. Pa-times natin sa leg. Sa leg. Or yung span. 260 meters. Over 8 times yung tension natin. 1.50. So, ilan yung isa? 3.7071. 7071. Ayan na. Ito na yung ating Maximum sa. maximum stat. Okay. 13. Ito yun. Transmission line has a span of 150 meters between the level supports. The conductor has a cross-sectional area of 2 cm squared. Ultimate strength is 5,000 kg per cm squared. May given a specific gravity and wind pressure. The 1.5 kg per meter leg of conductor. Calculate the sag at the center of the conductor if factor of safety is 5. Okay, drawing natin. Upper safety. So, nilagyan pa na ng wind pressure. Okay, so meron tayong span ng 150. So, ilalap natin yung sag. Yung tension natin is 5,000 kilogram per cm squared. Meter. So, ita-times ko siya ng diameter. Hindi mo pwede gamitin yung 2 cm squared. Dahil yung 2 cm squared is area. So, kailangan ko siya i-times ng diameter. Ano ba yung tsura ng conductor nyo? Ang conductor nyo ay bilog, diba? So, ito yung map natin. So, area is equal to 5 squared over 4. So, 2 cm squared equal to 5 squared over 4. So, ilan yung diameter? Ilan? Centimeter. Tama ba? Yes, sir. Okay, then substitute natin dito. Ilan yung tension? Seven nine, 7. Wala na kasunod? 5,000 times 1.15, 15. 79. 79. Kasi ginamit mo Milligram cm. Yes, sir. So for every 1,000 Over cm. 100 cm. 100 po. Over 1 meter. 1 meter. 79. 79. 100 kilogram meter. Gamitin natin mamaya. Tama? Yes, sir. Tama. Okay. May link pa tayo ng conductor. Wala po. Wala. Pero kayo tayo specific gravity.
weight of conductor, 2 cm squared times 8.9 gram per cm cube times for every 1 kilogram 1,000 and for every 100 cm 1 liter. So yan yung weight ng conductor. Kilogram per meter. Pero ang total weight mo is equal to square root ng weight of conductor squared plus weight of wheel squared. Ano yung conductor weight? 1.78. Ano yung weight ng wheel? 1.5. So yun yung total weight. So meron na tayo yan, pwede ko na makuha yung sag natin. So meron tayong tinatawag na dalawang sag dito. Bakit dalawa na yung sag natin? Kasi yung kable mo, hinahangin yan. So ibig sabihin, yung wire natin hindi na naka-straight yan. So dalawa yung sag na kayo consider mo. Yung una, yung makukuha natin yung slant sag. Yung pangalawa, yung vertical sag. Yung vertical sag, yun yung pinakamababang sag dapat. Kasi yun naka-straight or kumbaga hindi nahangin. So kukunin ko muna yung slant sag. So ano yung slant sag? Slant. Kasi Slant. slant. Total weight 150 squared over 8. Yung tension natin, i-divide ito ng 5 kasi may safety factor. So, T over 5. So, ilan yung slant sag? Tension 79790. Ano yung weight natin? Ano yung weight Factor natin? of safety. Yung total weight? Ayan, 2.377. Bakit ka naman over 5? Over 5. Ang safety factor is certain parameter lang para sinasabi mo, for instance, ang budget mo dapat ngayong araw gulis is 100 pesos. Pero kung report ka, sasabihin mo, 20 pesos lang yung gagastos ito. No? So, naglagay ka ng safety factor na 5. Kasi 100 divided by 5 is 20. Karaniwan, ginagamit ang safety factor pag sa mga structures, mga strength of materials, mga tower, mga stress, etc. So may tinatawag tayong ultimate stress at saka yung working stress. Yung ultimate stress, yun yung allowable stress na kakayanin ng material. Yung working stress, yun lang yung pinipilit mo doon sa material. Or yun lang yung gagamitin mo lang. Oh, so ilan yung slant sag natin? 0.04102. 0.041 meters. Sure kayo ha? So 150 to, di ba? Tapos yung tension ko is 97,900 divided by 5. Okay. So
eh, slant side natin, 0.0410 meters. Now, para makuha yung vertical sag, balik tayo dito. Etong weight ng conductor natin, ito yung Y component mo. Etong weight of queen, ito yung aking X component. Now, yung slant sag is yung hypotenuse. Kung gusto mo yung Y, paano kung kunin siya in terms of dito? So, kunin natin yung theta, yung angle. So, yung angle natin ay inverse tangent na weight ng conductor over weight ng wing. So, ilan yung theta natin? $49.8793. 49.8793 degrees. So, ibig sabihin, yung vertical sag, slant sag, side, theta. Tama ba? Ang kailangan natin vertical eh. It's like Side, theta. Triangle tayo, drawing natin triangle. Ito yung iyong slant sag. Ito yung vertical sag po. Ito yung angle natin na yan. Diba? Papalitan ko ha. Kung in terms of weight, ano yung pababa natin? Weight ng conductor. Ito yung weight ng wing. Tapos ito yung total weight. So, paano mo kukunin itong theta na to? total weight Adjacent versus over opposite. opposite. So, mali yung formula natin. So, tama. Hindi tapat. Bago tayo mag-proceed, tama ba ito? Baliktad na. Baliktad. Opposite. Kasi ito yung data, di ba? So, ibig sabihin, ito yun. Kung ito yung data natin. Pero ano ba ang data na ginagamit mo? Kung ito yung ginagamit natin, Opposite of vertical. edi, baliktad. Hypotenuse. Opposite over adjacent to, di ba? O, ito yun. Pag ito, opposite over adjacent. So, alin dun sa dalawa? Kahit alin dyan, pwede mong gamitin eh. O, sabihin natin ito talaga gamitin mo. Tama na sila, friend. Tama yan. Weight of conductor over weight of wing. So, katawan, di ba? So, katawan. Pwede ba? Pag tangent, di ba? Opposite sa ka-adjacent. Yes, sir. Kaya ito yung angle natin. Now, since may angle tayo, paano ito kukunin ito? Gamit ito. Ano ba yung formula natin pag meron tayong ganito dito? Pag ito pala yung kinuha natin. Eh di opposite over hypotenuse. So, ibig sabihin, hypotenuse times sin theta is vertical sag. Kaya, sin theta yung ginamit natin. So, ilan yung vertical sag? 0.031, 0.0314. Ito yung ating vertical sag, ito yung aking slant sag. So, yan lang yung nadagdag dun sa formula natin. Ganun pa rin yung process niya. Now, if lalagyan mo ng yelo to, syempre, madadagdagan yung weight ng conductor.
Kasi, pag nasa ibang bansa ka, meron namang winter, di ba? So, siyempre, hindi mo naman masasabi doon sa yelo na huwag tumama sa transmission lang. Sige, okay nyo muna bago tayo mag-practice. Okay na? Okay na ba? Okay, number 14. Two tower of heights 40 meters and 30 meters respectively support the transmission line conductor at water crossing. Horizontal distance between the tower is 300 meters. If the tension in the conductor is 1590 kilograms, find the clearance of the conductor at a point midway between the supports. Weight of conductor is 0.8 kg per meter and basis of the tower can be at 40 meters and 30 meters. Lens span natin, diameter. Okay, so may given tayo na tension. 590. Weight ng conductor, 0.5. So, hinanap natin is midway clearance as well as midway. Pero bago mo magawa yung midway, kailangan mo na natin malaman yung x1 and x2. So, ano yung formula natin? x1 is equal to n over 2 minus ht over wn. Tapos yung x2 is n over 2 plus ht. Ano yung h natin? 40 minus 30. 10. So, x1, 300 divided by 2 minus 10 times 1590 over 0.8 times 300. Yung x2 gagawin lang natin plus. Wala. 83.75. 83.75. X2. 216.25. 16.25 meters.
Okay, then pwede na natin makuha yung sag. WX1 squared over 2P. So, ilan yung S1? Lahat. 9.35 ilan yung S2? WX2 squared over 2P. 62? Asan? May mali daw sir. Hindi, wala. Sure ba kayo? Parang laki. Kaya nga sir. Parang 1.7 estimated 6.5. Baka sa S1. 0.8, Ano sir? 9. Double AX2 yan. Oo, tama yan. Pero tama ba yung X1, X2 yun? Ayun, 0.8. Tama sir. Yung S1, 9.3. Ay, 1.76. $1.76. 4.5. 4.5. Okay. S2. 11. Okay. Now, take note binaliktad natin yung S1 and S2. So, ibig sabihin, hindi pwede na ang X1 ko isa to. Dahil saan ba mas mataas ang leg? 40. Sa 40. So, dapat ang gagawin nyo, gagawin nyo lang yung plus. Tapos isa gagawin nyo ng minus. So, magiging X2 lang to. So, magiging X1 yung isa. So, Babalik na rin nyo lang. kapag kung sino yung mas mataas. So, sino yung mas mataas, yun yung positive. Yung negative yung mas mababa. Kasi may tanong daw. Bakit daw sir? Hindi daw parehas positive yung ginagamit natin sa X1, X2. Bakit daw positive na yun? Sige, try mo gawin positive parehas. Sige lang. Hindi ko alam kung bakit mo tinanong. Ikaw pala yun eh. Hindi ko alam kung hindi ko alam. Baka naman kailangan magkaiba yan kasi pag parehas yan, parehas yung sagot yan. Bakit pa tayo nagawa ng X1, X2? Sige. Meron na tayong S1 saka S2. So, ilan yung clearance natin? 40 minus S1 is equal to 30 minus S2. 28.2355. 2355. 2355. Parehas lang yung sagot na dapat. Okay. Yes sir. So, paano yung clearance natin? W L squared over 8T. Kasi diba L over 2, pag square mo yung 2, magiging 4. Pag times mo sa 2, magiging 8. So, ilan yung sag natin sa midpoint? Yung length diba sir? Ha? 10. Ay, 300.
So nakita natin yung sag na to, ibig sabihin hindi ko pwede gamitin yung 30. Ang gagamitin ko yung 40. Dahil ito dapat yung pinakamababa namin clearance. So ano yung mid clearance natin? 14 minus ito yung ating minimum. Ha? Hindi. Kaya ako naglagay ng 8 dito. Kasi ito yung formula natin ito, di ba? Oh, pag in-expand mo to, ginawa mo L over 2 squared. Ito yung L squared over 4. Pag times mo sa 2, 34 point. So ito yung aking mid clearance, pero ito yung aking minimum clearance. So yan. So ganyan lang mag-solve ng clearances sa transmission or distribution tower. Oh, marami. Mga karaniwang mga siguro isa o dalawa. Out of vertex of the area. Hey. Yellow. Hindi ka alam kung matutuwa ako. Okay. Yun yung sabi natin kanina, pag may hangin, vertical siya. Pag meron kang yellow, so i-cover mo lang yung conductor mo ng ice. So may thickness ka doon. May derivation sa dito. Ito yung derivation niya. Pero pwede natin sabihin na ang weight of ice natin is equal to this one. Yung 890.35 times P plus thickness. Yung wind naman, karaniwan naka-wind pressure nyo. So, kailangan nilang i-convert into kilogram per meter. Okay, yun lang yung dadagdag. Kasi, if you look at this one, ito yung weight ng total weight natin. Ito yung weight ng ice sa weight ng conductor. And ito yung weight ng wind. Yung kinuha natin data is nandito. Kaya ginamit natin kanina is sine. Pero pag ito yung kinuha mong data, ang gagamitin mo ay cosine. Kaya makikita nyo dito na for this case, ang ating vertical sum is cosine. Bakit cosine? Kasi nga yung angle mo is dito sa taas. Pero kung dito sa baba, ang nakuha natin, sine lang gagamitin. Okay. Aside sa ice and wind, ang conductor or ang transmission tower is also affected by temperature. So balikan niyo lang yung inyong formula sa thermodynamics. Yung original length is equal, change in length is equal to original length times alpha times change in P. Diba? Wherein alpha is your coefficient of thermal expansion. If ever there is cases na tayo consideration. At the same time, may effect rin siya sa tension. Siyempre, makuha yung tension mo. Pwede yung tension mo ay mas mataas, pwede mas mababa. If ever there is also temperature change. Now, what are the criteria para ma-locate mo or yung tamang location ng mga distribution lines or transmission line? Siyempre, yun yung tinatawag nating routing. Pag sinabi mong routing is yung path kung saan mo ilalagay yung transmission towers mo sa transmission line. Di naman, for example, sabihin natin, bahay ni Alpha.
Bahay ni Beto na yan. Tropa doon kasi sila. Kaya magkatabi. Tapos, ito daw yung game wall daw dyan na malapit. Sabihin natin ito yung power plant ko. Tapos naglagay kayo sa substation. Kung let's say, maglalagay ka dito ng transmission line, hindi mo naman pwedeng i-direct dito yan. Sabihin natin, hindi ka pwede maglagay dyan ng poste, tapos maglagay ka ng poste dyan. Tapos ang gagawin mo lang is, tatamaan mo yung bahay, yung mismong mall natin. Hindi mo naman pwede gawin tamaan yan. Pag ganyan yung nangyari, kailangan bilhin ng gobyerno or ng electric cooperative or kung sino man yung may hawak niyan, Yung mall. lahat to. Lumalabag daw sir sa loob. Ano? Daw ka na naman dyan. Daw ka na naman. Kailangan bilhin. Kasi kung hindi bibilhin, hindi ka pwede magpatayo dyan. So, yun yung mga isa sa mga kino-consider natin. Ang tawag natin dyan is right of way. Kaya mapapansin nyo kung bakit yung LRT na matagal na sinabi, nag-aaral pa lang ako sinabi na magkakaroon ng connection mula Baclaran papuntang Cavite. Ngayon pa lang nagsisimula yun. Kasi yung mga dadaanan nila dapat is bibilin nila yun. Kumbaga government project yun, so kailangan nilang bibilin. Eh syempre yung iba nagmamatigas, kailangan pataasin pa yung presyo, etc. and so on. Wala yung pinagkaiba, for example, bakit meron pa rin hardware shop sa may Castle Campus ng TIP. Kung mapapansin nyo, siya lang yung naka-gitna doon. Diba, TIP yun, tapos may hardware shop doon, tapos TIP ulit yung kasunod. Bakit hindi mabili yung nandun? Ayaw kasi ibenta dahil maganda yung pwesto, unang-una, tapos yung minsan, yung iba, gusto pa nilang patasin. Wala rin pinagkaiba yun. Yung katapat ng Arlegi, yung hindi ko alam kung nabutan nyo yun eh. Nasunog yan eh. Dito siya. Ha? Sabi nga dito. Dati, ang daming nandyan. Meron, dyan kami minsan nagme-merienda eh. May bilyaran rin dyan minsan. So, ha? Nung college. Kaya natutuwa ako sa iyo, Aries eh, kasi pasaway ka eh. Okay, balik tayo doon. So, yung right of way na yun, yun yung isa sa mga consideration mo pagdating. Pag hindi ka nakasundo doon sa bagay na yun, kaya nababago yung ruta mo. Kaya hindi kayo nagtataka, bakit hindi na lang nila ginawang straight line yung transmission system? Bakit kailangan pa umikot sa ganito, etc. Kasi, possibility una, kagaya nito, hindi naman pwede na basta-basta mo lagyan niya ng tower, di ba? Hindi mo rin pwede basta-basta lagyan niya ng ganito. Kasi, sabihin natin, yung distance mula dito papunta dito is already 1 kilometer, sabihin natin. Hindi naman pwede yung tower mo sa una, papunta sa pangalawa is 1 kilometer. Balik ka lang sa computation natin. 300 meters yan, ang clearance na kailangan mo is 34 meters. Ibig sabihin, yung height ng tower mo is 40 meters. Eh, paano kung yung wall mo is mataas? Sabihin natin mga 40 meters na yan. So, meaning to say, yung tower mo, mas mataas. So, yun yung isa sa rason kung bakit natin. Kaya meron ka tinatawag na cost of clearing, may tinatawag ka cost of easement, saka cost of construction. Yung maintenance, ito yung every time. Wala namang problema yun. Pero yung clearing, yun yung pag-clear mo. Sabihin natin, maraming puno dyan. Or let's say, maraming establishment dyan. So, kailangan mo siyang tanggalin.
So yun yung tinatawag nating location, sa location. Now, there is a way para mas madali siyang gawin. Gumagamit tayo ng tinatawag natin stringing chart. Yung stringing chart is condition wherein check ko kung ano yung worst and best case scenario ng design mo. Hindi kasi basta-basta magtatayo ng tower, i-base mo sa optimal condition. I-base mo yan sa worst. So isipin mo, paano pag bumabagyo, kakayanin ba ng tower mo yung wind pressure? So ikaw consider mo yung worst saka yung best case. So that's why nag-apply ka din tawag natin na safety factor. So yun yung buong discussion natin. Kasi there will be a point wherein pag tumaas masyado yung temperature mo, yung sub mo ay tataas rin. Or let's say here, as you increase the temperature, tension increases. As you increase the temperature, your sub decreases. So inaanap natin itong point na to wherein optimal yung value ng sag and tension natin on a specified temperature. And yung temperature na yan yung working temperature mo. Ito na sa gitna. Yun yung usually nakikita nyo na ito yung tension ng conductor at this working temperature. Yung working temperature ng conductor is 20 degrees, 25 degrees Celsius. So yun yung sinasabi mo siya. Then, pagkatapos nun, yung kasunod niya, kung okay na lahat, magsasurvey na. So, civil engineer na gumagawa nun. Isa-survey na nila yung lugar, kung paano yung distances ng bawat tower, as well as ano yung kanilang height. Pero kung habang ginagawa nila yon, kailangan nila naka-template yun. Gumagawa sila ng round natin sa template. Bakit? Kasi ito yung ibibigay ng civil sa electrical engineering or electrical engineers para ma-design na nila yung conductor na ilalagay nila. Kumbaga, bibigay lang ng civil sa inyo is ito yung ruta natin na optimal. At the same time, ito na rin yung consider natin na tension as well as height ng towers. So, mula doon, i-decide nyo kung ano ilalagay yung length of ng conductor. Ito papasok. And, ang tawag natin doon is a sub-template. Sub-template is a convenient device in designing transmission line to determine the location and height. Makikita nyo doon, ito mga to. Economic layout, minimum errors, proper grading of structures, prevention ng excessive insulator swing, then kung saan ka maglalagay ng mga towers sa kayong outlet. More or less, parang ganito yun. So, let's say, ito yung una kong tower, ito yung pangalawa kong tower, ano dapat yung ground clearance nila. So, tawag natin dyan is sub-template. And, depending upon your voltage level, may variation ka sa span length and sa ground clearance. Mas mataas na voltage level, mas mataas na ground clearance ang kailangan. Kaya if we're talking about 400 kV, at least 8.8 yung clearance natin. So, isipin nyo na lang dito, tapos ang pinag-uusapan natin dito is 33 kilovolts na line. We need to say at least 5.2 ang ground clearance mo. Paano kung may building doon? So, hindi na pwede kaagad. Kaya babaguhin mo yung ruta ng transmission line na. So, yan yung buong discussion natin sa mechanical design. After that one, ang kasunod na part na is yung insulator. Kaso, wala na tayong oras. Ito na yung last meeting natin kasi next week na nila. Exam na. Wala na, nandyan lang tayo. So, may tanong.
Hindi na ako pwede mag-discuss kasi Nawala sa isip ko. Nagkamali ako sa schedule ng PT eh. Sa schedule ko ng alas 6 eh. Yung klase ko ng 5:30 eh. So, swerte na naman ng 5:30. Wala na naman silang klase. So, ha? Ay, wala rin pala tayo pa. Hindi, makikita lang tayo next week. Ayun. So, hintayin na yung exam natin hanggang dito lang. So, paki-check na lang, intindihin na lang yung mga sub, yung sa area, as well as yung sa supply system, yun yung problem solving. Pagdating sa objective type, over the cover. So, hanggang dito sa part na ito. So, basahin na lang. Sige. Pwede na kayo gumawa ng gusto nyo gawin.